Sikretong orasyon ni Manny Pacquiao sa Belize at Lexi. Paunawa, marahil merong ilan na nakakaalam ng orasyong ito, ngunit hindi alam ang buong proseso, kaya hindi gumagana ang orasyon. Dahil kapag hindi nyo alam paganahin o hindi nyo alam ang tamang instruksyon o detalye, ay hindi nyo ito mapagana. Ngunit ito ay aking itinuturo ng buong buo, kumpleto, hindi lamang ang orasyon, pati ang proseso. Ito ang aking pagkakaiba. Dahil ang orasyon ay mismong ako ang gumagawa. Ito ay subok na. At ito ay mabibisa at mataas na salita. Panoorin at sundan ang prosesong ito mula simula hanggang matapos ng paulit-ulit. Magandang araw sa lahat. Ako si Maestro Verbo ng Karunungang Lihim. Ang orasyong aking ituturo sa ngayon ay ginagamit kadalasan ng ating mga kapatid na boksingero. Bibihira sa mga boksingero ang nakakalam ng orasyong ito. Isa sa mga nakakaalam nito at palaging gumagamit ng orasyong ito ay ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Siya ay nagkatangan ng matinding karunungang lihim. Si Manny Pacquiao ay merong mga iba't ibang klaseng agimat. Ang mga agimat na ibinanggit ko dito dati, katulad ng agimat na medalyon, at meron din siyang agimat na subo. Ito ay kanyang nilulok at nasa loob ng kanyang katawan ang bertud o agimat. At kung mapapansin ninyo, bago magsimula ang kahit anong laban ni Pacquiao, ay siya ay lumuluhod at nagdadasal sa ring. Ang kanyang dinadasal ay orasyon. Magtatangan ng mataas na level sa panglaban ang ating pambansang kamao. Kaya mapansin ninyo na si Pacquiao ay palaging kalmado. Yan ang isa sa mga senyalis o katibayan na ang tao ay merong mataas na kapangyarihan o kaalaman sa karunungang lihim. Ang tao ay palaging kalmado, patulungin at mahabagin. Kaya kung inyong mapansin na si Manny Pacquiao ay palaging tumutulong sa kapwa, siya ay tumutulong sa kapwa na hindi man lang sinasabi sa social media. Napakarami ng kanyang scholars, napakarami ng pabahay na ginawa ni Pacquiao. Nagamit niya ang kanyang sariling pera upang makatulong sa kapuspalad. Kailangan nating gamitin ang ating kapangyarihan, ang ating karunungang lihim upang makatulong sa kapwa. Si Pacquiao ay binayaan ng success dahil sa kanyang kabaitan. Yan ang kapalit ng pagtulong niya sa kapwa. Kaya siya ay tumutulong sa mga mahihirap. Paalala sa lahat na ang orasyong ito ay nasa medium level, ngunit dahil sa hirap ng proseso at mga bagay na kailangan dito, ito ay aking minamarkahan bilang high level type ng orasyon. Sundin maigi ang instruksyon at walang alternatibo sa mga gamit na kailangan dito. Kung kayo ay wala nito, ay hindi nyo magagawa ang prosesong orasyong ito. Ako si Maestro Verbo ng Karunungang Lihim. Ito ang sikreto ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao sa Belize at Lexi. Isa ito sa mga orasyong kanyang ginagawa. Ang mga kailangan: una,
isang garapon na may takip. Pangalawa, isang basong tubig. Ngunit kailangan ang tubig ay nanggaling sa Agua de Mayo. Ang Agua de Mayo ay ang unang ulan sa buwan ng Mayo. Pangatlo ay kandila. Misteryoso at makapangyarihan ang unang ulan sa buwan ng Mayo. Sa mga hindi nakakaalam, kapag umulan sa Mayo, dapat ito ay unang ulan sa buwan ng Mayo. Kumuha ng balde o timba at siguraduhing makakuha ng maraming tubig ulan. Importante ang unang ulan sa buwan ng Mayo. Hindi niya magagawa ang prosesong ito kapag wala kayo nito. Kailangan ng isang baso. Pakinggan ako maigi. Matapos makakuha ng tubig ulan, itabi ito at takpan ang tubig galing sa Agua de Mayong ulan at gawin lamang ang orasyong ito sa First Friday. Intindihin maigi at huwag malito. Ang pagkuha ng tubig sa ulan ay kahit hindi First Friday dahil hindi mo malalaman kung papatak ang ulan ng Mayo kung kailan. Ang importante lamang ay makakuha ng unang patak ng ulan ng Mayo. Ito ay itabi. At pag meron ka ng ingredients na yan, ay itabi mo na yan. At gawin mo ang orasyong ito ng First Friday. Sana ay malinaw ang instruction na ito. Pagkatapos niyan, ay lagyan ng isang basong tubig ang garapon. Ilagay ito sa pinakagitna at sa kaliwa ng garapon ay sindihan ang esperma o kandilang puti at dasalan ng 3 ama namin, 3 abaginong Maria at 3 sumasampalataya. Pagkatapos magdasal ay isulat sa kapirasong papel. Maganda kung ito ay coupon band. Pagkatapos ay kumuha ng pulang ballpen. Isulat sa kapirasong papel ang mga sumusunod na salita. Ito ang orasyon. Isulat gamit ang pulang ballpen at all capital letters sa papel. Emsat, Sao, Kumaseot, Taksat, Asate, Mosegum. Ang liabe ay ang susi. Isusulat din ito sa papel. Dodomahe, Satum, Salvame. Pagkatapos maisulat ay ilagay ang orasyong iyan sa papel sa may tubig na nasa garapon. Ibababad yan. Pagkatapos ibabad ay banggitin ang orasyon kasama ang susi ng 3 beses at iihip sa garapon na may tubig na nakababad ang papel na may orasyon at ito ay takpan. Inumin lamang ito ng isang inuman kapag kailangan mong lumiksi at bumilis. Tandaan na ito ay isang gamitan lamang. Komplikado at maproseso at maraming kailangan gawin sa orasyong ito. Ito ay hindi simple. Ngayon ay naiintindihan nyo na iba-iba ang level at hirap ng paggawa ng orasyon o mga ritual. Sa totoo lamang, sa akin ito ay simple lamang sa taas ng mga orasyon at mga ritual na aking ginagawa. Panoorin maigi at ulit-ulitin ang video hanggang ito ay inyong maintindihan at masundan. Maraming salamat sa lahat. Ako si Maestro Verbo ng Karunungang Lihim. Pamiling ang kaalaman at mga orasyon na aming ipinabahagi ay nagmula pa sa aking lolo at mga ninunong Pilipino. Mahalin at pakaingatan ang mga kaalaman at orasyon na galing dito at huwag po gagamitin sa masama.
Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang mayuwaga at mabibisa, gamitin sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng Diyos. Ang mga nilalamang mga impormasyon dito o orasyon ay hindi biro at may mga batas na sinusunod. Ito ang mga sumusunod. Gamitin ang mga orasyon sa tamang pagkakataon at sa tamang paggagamitan. Huwag gamitin ang mga orasyon dito sa walang kabuluhang bagay o para ipagyabang lamang. May mga habilin ang bawat orasyon. Tuparin ang mga habilin na ito upang maggamit ng bisa ang mga orasyong nabanggit. Gamitin hanggang maaari sa paggawa ng mabuti ang nakasaad dito upang umani kayo ng magandang swerte sa buhay, maayos na pamumuhay at buhay na may ligaya at kapayapaan. Kung ano ang itinanim ay siya ring aanhin. Maging malilimusin at magkaroon ng awa sa kapwa-tao. Huwag na huwag gagamitin ang mga orasyon o karunungang lihim dito sa kalokohan dahil ang balik nito ay hindi lamang sa inyo. Kayo ay mapahamak kasama ang mga mahal nyo sa buhay. Ang orasyong ito ay kanan at galing sa ating Diyos, kaya ito ay huwag gamitin sa kasamaan. Huwag na huwag tayong manira ng ibang tao at tayo ay maging matulungin sa kapwa. Ituro nyo ang ating YouTube channel sa mga tao na may mabubuting loob nang maparami natin ang mga tao na gagawa ng mabuti sa kapwa gamit ang mga karunungang galing dito sa ating channel.